Sa iba pang mabibilis na balita, inabot ng hanggang bewang ang baha sa Navotas kagabi dahil sa pag-apaw ng Malabon Navotas Navigational Gate. Sa mga motorista, magpakarga na po kayo ngayong araw. Bukas po kasi muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo. At presyo ng kuryente, muli ring tataas ngayong buwan ng Nobyembre. Abiso sa mga motorista, muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Piso ang itataas sa kada litro ng diesel, 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene at 50 centavos sa gasolina. Tataas naman ng 15 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Kung kumukonsumo ang isang tahanan ng 200 kilowatt per hour, madadagdagan ito ng 30 pesos. 46 pesos naman kung aabot ng 300 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco dahil ito sa pagtaas ng transmission rates at karagdagang feed-in tariff. Pasado 1:00 ng madaling araw ngayong Lunes nang umapaw ang Navotas Malabon Navigational Floodgate na nagdulot ng baha sa Malabon at Navotas sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Sa post ni May Navarro, kasabay ng pagtaas ng tubig baha kagabi sa kanilang lugar sa Navotas, ang pagtaas din nila ng gamit para hindi ito masira. Sa post naman ni Danmel Manlapat, bumaba na ang level ng tubig sa Navotas as of 11 a.m. Pero nung umaga, umabot ito hanggang bewang. Kwento naman ni Julieta Gilbuena, burak at putik ang iniwan ng lagpas tuhod na baha kagabi sa kanilang tahanan. Samantala, ininspeksyon ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Navotas Coastal Dike na isa sa tinamaan ng storm surge sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Siniguro rin ng kagawaran na tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Buhay na buhay ang bayanihan sa ating mga Pilipino matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Ito ang ilang kwento ng bayanihan ng mga netizens sa mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Nagtulong-tulong ang mga residente ng Purok Ipin-Ipil sa Barangay Paltik, Dingalan, Aurora upang isalba ang kanilang mga bangka mula sa hagupit ni Super Bagyong Uwan. Makikita sa video na hindi alintana ng mga residente ang lakas ng paghambalos ng daluyong sa dagat habang hinahatak at nilalagay nila sa maayos ang kanilang mga bangkang pangisda. Nagbayanihan naman ang mga residente ng Barangay Sadlan, Kifa at Samoki sa Bontoc, Mountain Province matapos rumagasa ang baha dala ng Bagyong Uwan. Kanya-kanyang hukay ang mga residente para alisin ang mga debris na dala ng baha para hindi bahain ang kanilang lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa mga ahensya para magsagawa ng clearing operation sa mga nasabing barangay. Sa Pangasinan, nagtulong-tulong ang mga kapitbahay ni Marjorie Dalman matapos bumagsak isang malaking puno malapit sa kanilang bahay. Kanya-kanyang itak ang mga lalaking residente para maalis ang punong nakaharang sa gate nila Marjorie. Saludo si Marjorie sa mga kapitbahay niyang handang tumulong sa mga ganitong sitwasyon. Nagkaisa naman ang mga residente, kapulisan, sundalo at LGU sa Dinapigi, Isabela para magsagawa ng road clearing sa lugar. Nagsama-sama rin ang mga ito para ayusin ang mga bangkang nasira at mga kalsada para agad makahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 45 days na lang po, Pasko na!